Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Tuto Mortillero sa isa na namang vlog. Ang topic ng ating vlog ngayon ay pinamagatan natin na may pinagtatakpan ang mga otoridad with regard to the flood control project. Sigurado mga kapatid, hindi natin alam kung sino mga otoridad ito ang nagdidepensa ng isa sa mga main players ng flood control project. Noong nag-resign si dating Speaker Romualdez, days before, sa hindi pa siya nag-resign, nagsabi siya na ang gusto niyang ihalili ay si Speaker Bujidi ng Isabela. Sino ba si Speaker Bujidi? Si Speaker Bujidi ay naging ISKI chairman in the early 80s, KIBI chairman, naging kapitan, naging vice mayor, mayor, vice governor, governor, congressman. Naging congressman siya for 9 years, after which naging vice governor, governor. Nawala siya for several years sa Congress. Ngayon, bumalik na. Sumatagal na si Bujidi sa politika. 80s pa lang, presidente ng Pilipinas ay si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Tatay niya naging gobernador ng Isabela 1970s, in the early goings of the first Marcos presidency. He's from Isabela, from the solid north. So, kitang-kita na naman natin kung sino yung kapartido niya, di ba? Kapartido sila ni Bongbong Marcos. Kahit nung panahon pa ng tatay niya, kapartido ng matandang Marcos ang tatay niya. Nakita naman natin ngayon na ang nag-endorse sa kanya ay si former Speaker Martin Romualdez, the first cousin of the President himself. Ngayon, nung naging speaker na, si Speaker D, first order of the day, ang sabi niya, walang iaano mo na yung house hearings. Wala nang house hearings with regard to the flood control project kasi nandyan na ang ICI. So wala na. Samantalang ang Senado ay patuloy ang investigasyon ng Senado. Tama naman yung sabi ni Speaker D na kasi meron ng ICI, dapat wala ng mga investigasyon sa House. Pero ang atin dito ay dapat makita natin ang katotohanan, di ba? So it seems like nagpagamit si Speaker D kasi may taong pinoprotektahan na dapat masave dito sa flood control fiasco. Diba? Oh. Ngayon mga kapatid, may ICI. Itong ICI na ito ay ginawa independent commission for the infrastructure. Ito ang ICI. So, ang problema dito, appointed ito lahat ni Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos. Di ba? Oh. So that, kasi appointed ito ni President Bongbong Marcos, posible na magbibigay ito ng favor sa kanya mga party mates. Naturalmente, ganyan ang politika ng Pilipinas. Di ba? So, nakikita natin na parang yung appointment ni Speaker D at itong paggawa ng ICI ay
favor sa mga nasa sangkot sa flood control na medyo close sa presidente. Parang ganun ang nakikita natin. Bakit? Itong ICI is not open to the public. Merong constitutional praise dyan, mga kaibigan, that all records within the public offices shall be open to the public. Ay bakit hindi binubuksan para sa publiko, para makikita natin? Kasi itong mga tao na ito, ang mga sangkot ng mga tao na ito sa ICI, most of them, if not all, are elected officials. Ang makikita ng ICI by way of their investigations ay magiging guide ng mga tao sa susunod ng mga halalan. Di ba? Kaya dapat open ito. Bakit hindi bukas sa publiko? Mga kaibigan. At bakit nung naging speaker kaagad-agad si Speaker Bojidi, pinutol yung House investigations with regard to the flood control project. Di ba? Seems like may tinatabunan. Yun lang mga kapatid, yun ang nakikita ko. Parang may tinatabunan, parang may sacred cow talaga na tinatabunan ang mga otoridad. Hindi ko lang sasabihin kung sinong otoridad ang nagtatabon kay sino, di ba? Basta sa nakikita ko, ganun lang talaga. Kasi nandun, speaker din, nandun eh. Pinapuputol ni speaker din yung House investigation. Ang ICI naman, sobrang sikreto naman, di ba? At saka may pangatlo. Si former Congressman Jesus Crispin Remulla, a career politician, has been appointed to the office of the Ombudsman. Career politician, ha? Career politician. Since time immemorial, politiko siya. Nakita niya yung kanyang tatay na naninilbihan sa mga Kabitenyo as governor. Matagal. The longest reigning governor was the father of Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Hanggang sa naging politiko na rin si Remulla. Ombudsman Remulla has been in private practice pero madali lang, siguro mga 5 years. Tsaka nag-focus na siya sa politika. Nag-focus na siya sa politika. I'm not saying na hindi magaling si Remulla, mga kaibigan. Pero, ang private practice niya ay siguro mga 5 years lang. Pagkatapos, nag-focus na siya sa politika, naging board member, naging ASEC ni ERAP, Assistant Secretary ni ERAP. Nakalimutan ko yung office niya. Naging Chief of Staff ni former Senator Loy Estrada, naging congressman, naging governor, hanggang naging Secretary of Justice, naging ombudsman. Kung titingnan mo yung kanyang legal career, mas mataas yung kanyang political career. Di ba alam natin sa politika, pinag-uusapan lang yung mga problema, di ba? Pinapatch up. So ito ba ang mangyayari sa ating bagong ombudsman? Patch up lang? At saka alam naman natin na yung nag-appoint sa kanya is the present Philippine President, di ba? Ang mangyayari dito, yung mga kapartido ba, patch up lang ba yung mga problema nila? Kasi politiko si Remulla eh. At saka nakita natin, nung naging Secretary of Justice siya, parang patch up lang. Kasi yung kanyang anak ay napagbintangan na nagbenta ng droga, di ba? Eh ngayon, hindi siya nag-resign. Secretary of Justice siya. Alam naman natin na yung mga prosecutors ay under sa Secretary of Justice. Hindi siya nag-resign. Yung anak niya, akusado, di ba? So meron ng history
Ngayon, kung matutuloy itong mga cases ng mga congressman at senador dyan na kapartido, ipafile yan sa Office of the Ombudsman. Ang nangyari ba sa anak ni Ombudsman Remulla ay mangyayari din ba dito sa mga sangkot na mga senador at kongresista at mga USEC, mga district engineer ng DPWH na patch up lang? Kaya yan ang nakikita ko ngayon na problema, mga kapatid. So dapat magingay tayo para ma-check itong mga posibilidad na magiging kababalaghan. Kasi posibleng pagtatakpan itong flood control project. So yan lang po muna, mga kapatid. Dapat magingay tayo, ipakita natin sa buong mundo that we love the Philippines. We care for the Philippines. So magingay tayo, mga kapatid. Hindi ako tumitira ng mga tao dito kasi trip ko lang. Tumitira ako dito kasi mahal ko ang Pilipinas. Sa mga nasasaktan dyan, problema na ninyo yan, opinion ko ito. Di nyo ako pwedeng filean ng kaso kasi opinion ko ito. This is my opinion and there is may katotohanan sa likod ng pinagsasabi ko. Di naman, di ba? Analysis ito eh. May katotohanan. Tinitingnan ko yung mga anggulo na posibleng ganito, ganyan, di ba, ang mangyayari. Kaya mga kapatid, mag-ingay tayo. Ito'y gagawin natin para sa ating inang bayan. Para sa akin, may panahon pa na para magbago tayo mga Pilipino at magsimula muli at magiging isang great country. So, yan lang po muna, mga kapatid. Ito si Tuto Mortillero. Ginagawa ko ito with regard to my advocacy for political education and also for good governance. Sana'y suportahan ninyo ako sa aking vlog. At maraming salamat at paalam po muna.